Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning, brother. Good morning. Okay, good morning, sister. Hallelujah. Amen. Hayaan po muna natin na makaupo yung bawat isa, no? At tapos, seatbelt tayo. Okay? So, meron po tayong 40 minutes para relax. Amen? Hallelujah. God is good. I see some new faces. Okay? And some old faces also. Okay? But God is good really. Amen? Before we start, okay, let's continue to focus our hearts and our minds on our own Lord and personal Savior, Jesus Christ. Amen? Something will distract us. One of this is yung ating mga phones, okay? But be careful, okay? So, sa umaga pong ito, nakaupo na po ba ang lahat? Mapagpalang umaga po, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Ang team po natin this month is Real Transformation, okay? Ang totoong pagbabago. Amen? Ang mensahe po sa umagang ito, okay? Hallelujah. Ayan. The transformative power of Christ. Okay? Pag-aralan po natin yung life ni Apostle Paul, paano po siya naging Pablo from Saul or Saul to Paul. Okay? But bago pong lahat, nais ko pong ang bawat isa ay tayo pong lahat ay tumayo. Okay? Hingin po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magturo sa atin sa umagang ito. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Ikaw ang nagtakda ng araw, ng panahon. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, nais namin lumapit sa iyo, O Diyos. Nais namin makilala ka, Panginoong Yesus. Nais namin, Panginoon, buksan mo ang aming spiritual eyes. Buksan mo ang aming puso, Panginoon, na ang iyong mga salita ay patuloy, Panginoon, mangusap sa aming mga buhay. Lord, Banal na Espiritu, continue to change us from glory to glory. That may we always desire to know more about you, Lord Jesus. And Lord, change us, Lord God, na magkaroon kami, Panginoon, ng desire na makalakad na may kabanalan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu lamang. Lord, sa umagang ito, ituro niyo sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita at patuloy mo kayong baguhin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, wala kaming kakayanan. Ngunit ikaw, Banal na Espiritu, ang siya magturo sa amin. Lord, we ask your guidance. We ask the wisdom, Lord God, from you, Holy Spirit. And this morning, Lord God, cover this place with your holy blood, Lord God. Yes, Lord Jesus, all the distraction in the name of Jesus, we cast them out, Lord God. Give us an open heart and open mind that we are able to understand your word with greatness, Lord God, of you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. All these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So, manatili po tayo makaupo. Amen. Manatili po tayo makaupo. Okay? Please remain standing. Okay? Okay. Ay, manatili po tayo nakatayo. Ayan. Mas gising po pala kayo sa akin. Amen? Hallelujah. Okay. Sige po. Para po medyo exercise tayo ng konti, basahin po natin, there's always power in the Word of God. Amen? So, ang first po ay dito sa kaliwa, sila muna magbabasa. Ang second po, sa kanan, at ang huli po ay sa akin. Amen? Konti po yung kay Pastor, nag-iisa lang eh. Okay? Praise God. Sige po. 1, 2, 3, go! Meanwhile, Saul was under interest with every breath and was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for the cooperation in the arrest of many followers of the way he found them. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. As he was approaching Damascus in this position, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell down and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? Saul asked.
And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The man whose soul stood Speechless. for they heard the sound of someone's voice, but saw no one. Saul picked up himself up, but when he opened his eyes, he was blind. So his companions led him by the hand to Damascus. He remained there blind 3 days and did not eat or drink. Okay po, sa kanan. 10. Now there mas Ananias. The Lord said, house of Judas, When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying for me right now. I have shown him the vision of a man named Ananias coming in and laying hands on me so he can see again. But the Lord exclaimed, Ananias, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. And he is authorized by the leading priests to arrest everyone who calls upon your name. But the Lord said, Go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings, as well as the people of Israel. and I will show him how much he suffered for my sake. So Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road, has sent me Amen. Afterward, he ate some food and regained his strength. Saul stayed with the believers in Damascus for a few days, and immediately he began preaching about Jesus in the synagogues, saying, He is indeed the Son of God. All who heard him were amazed. Isn't this the same man who caused such devastation among Jesus' followers in Jerusalem? They asked, and didn't he come here to arrest them and take them in chains to the leading priest? Saul's preaching became more and more powerful, and the Jews in Damascus couldn't refute his proofs that Jesus was indeed the Messiah. Pwede na po tayo makaupo. Hallelujah. A very short story that we learned this morning about Apostle Paul. Si Apostle Paul po, hindi siya ordinaryong tao. Meron ngang kanta sa matapang na tao eh. Kung malalaman po natin, si Apostle Paul hindi siya ordinaryong tao kasi aral siya eh. Okay? And hindi lang po 'yon. Kung makikita natin dito, si Apostle Paul tinutugis niya yung mga Kristiyano. Okay? Okay? Hindi lang basta tugis, humingi pa siya ng sulat doon sa high priest para lang, pag may sulat na siya, pwede niya nang kunin yung kahit sinong Kristiyano, babae man o lalaki, at dadali niya yon in chains, papunta sa Jerusalem. Yun yung plano niya, papunta sa Damascus. Pero iba yung plano ng Panginoon eh. Nung sa Damascus, doon siya na-encounter niya ang Panginoon doon. Amen? So yung binasa po natin, na-encounter niya ng Panginoon doon. Doon sa encounter niya sa Panginoon, nabulag siya. Okay? Later on, Jesus said to him, bakit mo ako inuusig? Why you are persecuting me? He's persecuting Christians. But Jesus said, why you are persecuting me? Okay? Nabulag si Paul. Paul was blinded and he didn't eat for 3 days. And then, God has a plan. God has a plan. Okay? There's one named Ananias. Okay? In the Bible, there's 2 Ananias. This is the second Ananias. Okay? This Ananias is a disciple. A believer of Christ. Okay? And he also knew that Paul is going to Damascus and he has a plan. He has a one goal, to take all these believers with him and bringing them back to Jerusalem.
in chains. So, kukulong. Okay? So, yun yung nasa isip ni Pablo. But God has a plan to him. Okay? What does the Bible say about transformation? Okay? Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa transformation? In Romans 1:16 verse 17, it says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God, salvation for everyone who believes." Mga kapatid, dapat natin maintindihan, no? Ang pagbabago ng isang tao, hindi po sa kasarili niya lang. We cannot, any individual cannot change himself from good to bad, from bad to good. Okay? We cannot. We don't have that power. Only Jesus Christ can do that. When we don't have that encounter, kung hindi mo pa natagpuan ang Panginoong Jesucristo, malabo, kapatid. Malabo. Hindi mo siya, kumbaga sa malabo, kasi yun yung kapangyarihan. Kaya nga itong ang mga apostol nung araw, they will die for that message. Okay? Stephen. Kailan si Stephen? Esteban. Okay? The first martyr. Okay? He died. Okay? Sharing the good news that even all the apostles. Okay? Some of the apostles, not all. Okay? They died for this message. Why? Because it is the power of God. Who will be used? Nowadays, who will be used to share the gospel? All of us. Tell your seatmates, the message should be passed through us. Amen? Sinong gagamitin? Tayo po gagamitin ng Panginoon. The question is, are we willing to be used? Amen? The main purpose, para maintindihan natin yung transform lives, is maintindihan muna natin yung kahalagahan nito. Ang kahalagahan nito, andun ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Andun ang kapangyarihan ng Diyos para tayo mabago. Amen? Hallelujah. So, I have 38 minutes. Okay. So, yun po, no? Transformation means, okay, renewal from a life that is no longer conforms the ways of the world to the one that pleases God. Ngayon, mga kapatid, social media, ang dami sinasabi, this is the standard of the world. Okay? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Let's go back to the Word of God. Do not conform. Huwag kang sabay sa uso. Sabi ng i-post mo, puro ka post, di ba? Okay? Post mo naman salita ng Panginoon. Amen? Post mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Mga kapatid, nais kong i-share sa inyo yung kabutihan ng salita ng Panginoon. Kasi, maaari tayong madaya. Yun po yung katotohanan. Pag hindi natin inaral, yung salita ng Panginoon, maaari tayong madaya. Kasi, ang social media, kung ano yung nakikita mo, yun lang yun eh. Most of them, scripted. They will not show you the bad things. They will only show you good things. The Bible says, do not conform. Transform life in Christ as demonstrated through the bearing of fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Ibig sabihin, meron po dapat, as a believer of Christ, mananampalataya ni Kristo, dapat po merong bunga. Nakikita po sa buhay natin. Kung dati, mainitin ang ulo mo, konting nagrereklamo ka agad, ngayon hindi na. Bibigyan po siyang 3 pagkakataon. Amen? Okay? But now, we need to understand, mga kapatid, the Lord, the Holy Spirit which in us is very powerful. Amen? We don't have the power, but He has the power. He has the power to change us from glory to glory, more and more like Jesus Christ. How Jesus? Si Jesus kasi, masyado siyang mabait. Masyado siyang compassionate, yung maawain. Tayo hindi, minsan wala tayong awa eh. Dati yun. Amen? Palakpakan natin ang Lord, no? Dati po yun. Tayo, mahabagin na ngayon. Kasi binago tayo ng Panginoon at patuloy tayong binabago. Amen? Transformation involves those who were once far from being, from God, okay? Draw near through the blood of Jesus Christ. Ito pong mahalaga. Yung banal na dugo ng Panginoong Jesucristo na natigis dun sa Kalbaryo, yun po ang kabayaran ng ating mga kasalanan. We need to remember that. Tayong malayo sa Panginoon dati, ngayon, dahil doon tayo po ay
napalapit sa Panginoon. Nung tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah! Mahalaga yung paglapit. We cannot save ourselves all alone. But only Jesus can save us. Amen? What is hell? Oh, hell. Hell is burning wheels. Hindi maganda doon. Okay? Mainit. But what actually is hell? Hell is a spiritual separation from God and man. Kapag wala ang presensya ng Panginoon, pag wala po sa buhay natin, it's like hell. That's the reason why some who don't have personal relationship with Jesus Christ, they try to commit suicide. Some of them talagang nagko-commit ng suicide. Why? They don't feel hope. Jesus Christ is our hope. Amen? Jesus Christ can transform all our anxiety to a joyful presence of the Lord. Amen? Even our health. God can renew our health. Amen? God can restore it. Amen? God can transform our lives because of the power of the Holy Spirit which is in us. Amen? In John, chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So, in the world, social media is very powerful also, right? You just one swipe, okay? Earlier, only cellphone yung not digital, yung push button, our cellphone, text only. Now, our mobile phones is very very good, okay? Okay? It's very good, okay? Because every information is there. Bad, good, not so good, all information are there. Remember, mga kapatid, I just want to share with you. Kung ano po, matalino yung Facebook kung ano yung chine-check nyo lagi, it will pop up. Why? There's an algorithm, something like, okay? Kung laging chine-check mo doon, puro basketball lalabas doon. Okay? Totoo po yun. Kung gusto mo lagi, shopping lagi pupunta doon. Totoo po yun. Kapag ang salita ng Panginoon ang pinapakinggan mo, most of your feeds will be the Word of God. Amen? Mga kapatid, we can use the social media platform wisely because our God wants us to be wise. Because we are transformed, we are not anymore dun sa luma natin. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, whoever does the will of God lives forever. Tandaan po natin, all these things will pass away. But our home is there in heaven. Where we need to concentrate, here or our life there. Amen? The one who have a personal relationship with Jesus Christ, one day, He will take us back home. And He is preparing our home there. And one day, He will come back. Amen? Hallelujah. Sin is very destructive. In Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. There's a huge penalty of our sin. It is death. Sin, it takes you farther than you want to go. Kahit ayaw mo na, dadaling ka nun Kasalanan yan It keeps you longer than you want to stay. Gusto ko nang lumalis dito sa kasalanan na to. Sabi ng sin, no, stay ka lang. Akong bahala sa'yo. It costs you more than you wanna pay. And that's very dangerous. You know why, mga kapatid? We need to be very careful, especially dun sa buhay natin dito sa ibang bansa. Ang dami kasing ino-offer ng mundo Amen? A small time, kung maliit na bagay, maliit na time na magiging masaya ka, o ma-feel mo yung flesh mo, but there's a big consequence of penalty on it. But praise God, God is giving us always hope and the power to overcome those to the power of the Holy Spirit which is in us. Pinagbayaran ng Panginoong Jesucristo yun, mga kapatid.
dun sa cross ng Kalbaryo. Your sins and my sins, He already paid it at the cross. Amen? The precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ already paid it at the cross. Hallelujah. What is the requirement to heaven? Tingnan natin. What is the requirement going to heaven? Perfection. Is anyone perfect? No. Okay? Matthew 5:48 says, you therefore must be perfect. Okay? As your heavenly Father perfect. Inano ko lang po We are not perfect. Jesus is. Amen? We have Jesus. The Father sees Jesus in us because Jesus took the penalty of our sins. Amen? We need to remember, we are not perfect. Going to heaven is perfection. But thanks be to God. That's the reason the message of the gospel is very important, mga kapatid. If we cannot share them, so sa mga mahal natin sa buhay, let's start praying for them. Kung hindi ka pa ready i-share si Jesus sa kanila, start praying for them. Why? Because babalik ang Panginoon. Ayaw natin silang maiwan. Amen? That's the love we have for those souls na gustong marinig makasama natin dun sa langit. Amen? The divine exchange. Alam niyo po yung divine exchange? Hindi po yung not the one we are going there, no? In the Safari Mall or not exchange, Anong tawag sa exchange niya? Not foreign exchange, my friend. Okay? It's the divine exchange. Jesus paid the price, okay? For our sins, okay? In 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Christ. God made Christ sin for us, okay? Who knew no sin. Walang kasalanan ng Panginoong Jesucristo. So that in and through Him, we might become the righteousness of God. Ang righteousness natin, ang Panginoong Jesucristo. Is it good? It's very good. Thanks the Lord. Yun yung sinasabi na, ang hindi lang good, best siya. Amen? Mga kapatid, ang masarap pakinggan yung, alam mo yun, na hindi yung, tayo kasi hindi naman tayo mabuti talaga eh. But yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo, yun po ang nakikita ng Ama sa atin. Amen? The divine exchange, we're supposed to pay that price, but Jesus paid that price at the cross. That is the divine exchange. I could be forgiven. Jesus was punished. I could be forgiven. Was wounded, so we will be healed. Okay? Jesus was made sin with my sin for me to be made righteous in His righteousness. Amen? So yun po. Pwede yung screenshot? Next na po tayo. Amen. We did the crime, Jesus paid the fine. That's true. Okay? You beat the red light. We all beat that red light. How much? 6,000? 8,000 reals? You beat the red light. Not once, not twice, thrice, more than 100 times. Jesus paid that price at the cross. Hallelujah. Let's give God, big clap offering. Siya ang nagbayad eh. Amen? His finished work at the cross. In Hebrews 10:12 says, whereas this one, after he had offered, I think this is 10:14 na, I think so. Okay? Had offered single sacrifice for our sins, for all time sat down at the right hand of God. Okay? In one offering, Jesus offered His life for us all. One time. Hindi na yun mauulit. Amen? And that one time, we embrace it and we acknowledge it. Lord, salamat. Kasi Ikaw ay namatay para sa akin. At sa aking mga kasalanan. And we need to believe that and we need to accept the Lord Jesus Christ in our hearts. Amen? And let the work of the Holy Spirit ang siyang manguna sa buhay natin. Amen? Introduction pa lang pala tayo, no? Okay. So, alam niyo kung bakit, mga kapatid, nais ko pong kung niisip niyo na hindi siya related po siya. Mas mahalaga na intindihan po natin yung kahalagahan ng gospel o ng pag-share, yung salvation. Kasi hindi natin maintindihan yung pag-aaral natin na transformation kung hindi tayo magpunta sa foundation. Amen?
Hallelujah. Today we will explore the incredible transformation of Apostle Paul from powerful example of his encounter with Jesus Christ. Okay? It should start with an encounter. Kapag ikaw hindi mo pa na-encounter ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, this is the right time. Hallelujah. This is the right time. Why? God is speaking to you. Hallelujah. Amen? His journey from persecutor, taga-usig, okay? Hindi lang taga-usig, taga-lipol ng mga Kristiyano at papahirapan pa at lalagay sa kulungan. Amen? But now, he is sharing the good news. Hallelujah. Amen. So, the transformative power of Christ, it is His power, the Lord Jesus Christ's power. It's no other power. It is His power. Amen? Number 1, the encounter with Christ. Ito na po tayo. Don't worry. It's very, very short. Okay? Acts chapter 9, verse 1 to 9, it says there, on his way to Damascus to hunt down more Christians. Yun nga po, no? Iba yung desire ni Pablo ni Saulo eh. Ang gusto niya lang talaga is tugisin to mga Kristiyano na to eh. Pag natugis siya na, dadalhin niya dun sa para bang trophy? Hindi naman trophy, kumbaga sa Ang understanding kasi ni Pablo, mga kapatid, ginagawa niya yung para sa Panginoon. Tandaan natin I just want to share with you. Si Pablo po ay paraseo. Hindi lang siya, aral siya sa salita ng Panginoon. Old Testament, aral siya. Ngayon, ang ginagawa niya to, ang sa tingin niya is, alam mo yun, ginagawa niya to para sa Panginoon. Hindi. Kaya nga siya, in-stop ng Panginoon doon. Amen? At siya po ay nabulag. Okay? The glory of God, okay? If you remember, sa buhay natin, tayong makakasalanan, okay? We cannot come to God just like that. Okay? Even in the Old Testament, alam niyo po yung curtain? Ang pwede lang pumunta doon yung mga high priest. Pag sila may kasalanan, pumasok sila doon. May sila tawag doon? Chain. Ngayon, pag hindi na tumutunog yung kalembang mo, deads ka na. Kasi banal ang Panginoon. I just want to share with you, mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay banal. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay righteous. Okay? Siya ay just. Hindi pwedeng, okay, dahil mahal kita, okay na yung kasalanan mo. No. It's not like that. Kailangan natin maintindihan yun. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, siya ay namatay dun sa cross ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At walang daan patungo sa langit kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. John 14 verse 6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. It is the Lord Jesus Christ. Ito makikita natin, mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, kailangan na ma-encounter natin ng Panginoong Jesucristo. One way lang po ang nais ng Panginoon sa atin, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Once we encounter Him, hindi naman tayo binulag ng Panginoon. Amen? Kinahabagan tayo ng Lord. Paano pong gagawin natin? Tayo rin, ngayon pa lang, ipanalangin natin yung mga kapatid natin, mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, nakahabagan sila ng Panginoon, makakilala sila. Amen? The process of transformation. Una, encounter of transformation. Okay? Second is, the process. May proseso. Okay? Ang makikita po natin sa proseso na to, okay? Si Ananias, okay? Si Ananias ay ginamit ng Panginoon para kay Pablo, para makakita siya sa Panginoon at siya'y mabautismuhan. Amen? Ibig po sabihin, mga kapatid, tayong lahat ganun din. May ginamit din ng Panginoon para sa atin. Amen? And you need to remember, dapat i-desire natin gamitin tayo ng Panginoon. Are we desiring that? If we are 1 year, 2 years, 5 years, 10 years Christian, you have to desire it. Na gamitin din tayo ng Panginoon. Kagaya ni Ananias. Amen? And mga kapatid, yung transformation na process na to is hindi lang yung sa buhay natin, It will start with obedience. Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon.
Na-encounter na natin ang Panginoon? Amen? Tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin? Start obeying His Word. Hindi lang yung, naka-attend ako sa QEC, next Friday, wala na, okay na yon. It's not like that, mga kapatid. There's always a process. Why? Because God chose you and I to serve Him and to share His Word and the message of the cross to each and every one. Amen? Hallelujah. So yun po, no? Makikita natin yung role ni Ananias. Ananias, ano rin siya eh? Tawag ito, takot din siya eh. Bakit? Kilala niya, mamaya, hulihin ako nito eh. Ananias is also afraid of Paul because he knew also that Paul will take him to prison. Okay? But the Lord spoke to him in a vision. Ang Tagalog ng vision ay, saglit lang pangitain. Okay? Ikaw ay dilat ang mata, pero kinakausap ka ng Panginoon. Amen? So yun po. Mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin, no? The Lord used Ananias para po si Pablo ay makakita. Hindi lang makakita, para maintindihan niya ang kahalagahan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yung Panginoong Jesucristo. Amen? So yun po, no, mga kapatid? Kung merong proseso, dapat tayo lahat dumaan sa proseso. Amen? Hindi po yung kailangan may proseso. Kaya nga yung Sister Sheng told earlier this morning, we are like, alam mo yun, athletes. Okay? We train. Amen? Through hardship, umulan, umaraw. Okay? Masama ang pakiramdam mo o malakas ka man, you continue to serve the Lord. Amen? Mga kapatid, this process is not easy. Sa buhay po natin, mga kapatid, may mga bagay na tatanggalin ng Panginoon sa buhay mo. Kapag sumunod ka sa Kanya. Kaya nga maraming takot sumunod sa Panginoon. Yes, that's true. It's not easy. But it's worth it. Why? We are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Kung may tatanggalin man ng Panginoon sa buhay ko ngayon, so be it. Kasi for His glory yun. Kung may tatanggalin man ng Panginoon sa buhay ko ngayon, para sa kaluwalhatian niya yun. Kasi gusto ng Panginoon gamitin tayo para sa kaluwalhatian niya. Amen? So wag tayong mag-alala dahil kapag sumunod tayo sa Panginoon, siya ang bahala. Kaya kay Pablo. Okay? Nung nakakilala siya sa Panginoon, ibinahagi niya si Kristo. Nang walang pag-alinlangan, immediately. Sabi sa verse 22, di ba? 22 to 22, immediately he preached the good news sa mga kapwa niya. Amen? So, ganun po tayo, no? Mga kapatid, mahalaga na ang proseso sa pagiging Kristiyano, dadaan man tayo sa proseso. Yes, minsan, it will shake our faith. Alam niyo yun? Magkakaroon ka ng problema. Ang pagiging Kristiyano po, hindi siya bed of roses. May mga pagsubok. Alam niyo maganda doon sa mga pagsubok na yon? Alam mo kasi, nakasama mo si Jesus sa mga panahon ng pagsubok. And His power is sufficient for us to win the battle. Amen? So yun po, no? Mahirap sumunod sa Panginoon. Yes, mahirap. Pero pag diniscern natin sumunod sa Panginoon, may tanggalin man ang Panginoon sa buhay natin. Alam ng Lord ang ginagawa niya. Ang pinakamahalaga sa lahat, we bow down sa Panginoon, Lord, here I am, use me. Kung meron kang nakikita, Panginoon, na dapat kung tanggalin mo, Panginoon, because we don't have the power to remove it. It's the power of the Holy Spirit which is in us. Amen? Hallelujah. Number 3 na po, the evidence of transformation. May ebidensya. Hindi pwedeng walang ebidensya. Sabi nga tawag doon? Minsan natutuwa ako sa sa social media din, di ba? Sabi nila, Bisaya ako, wala naman sa ebidensya. O, di ba? There's no evidence. I'm from the, ang tawag sa Bisaya? Tagalog? Okay. So,
Meaning, kapatid, okay, lalabas at lalabas sa ating pagiging Kristiyano, yung pagiging Kristiyano natin. Mga kapatid, the Word of God is very clear. Minsan kasi, ano ba yung will ng Lord sa buhay ko? Ano yung will ng Lord? Gusto mo malaman kung anong will ng Lord sa buhay mo, kapatid? At sa buhay ko? His Word. Read it. When you read it, ask the Holy Spirit to give you wisdom to understand His Word. Kasi hindi natin ito maintindihan. Tayo lang. When we ask God, we humble. Lord, turuan mo ako, Panginoon, maintindihan ko to. Pag hindi mo pa naririnig, lakasan mo. Amen? Lakasan mo. Basahin mo siya ng malakas. Kasi minsan, mga kapatid, no? Nakakalungkot. Kasi we'll just see, tak, or we select. No. I would like to encourage everyone, if you want to continually desire to grow in faith, start reading the book of John. Makikita po natin doon yung pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Slow, little. Okay? Kasi may ebidensya po. Ang pagiging Kristiyano may ebidensya yan. Dati mahilig tayo sa saan? Sa mga bagay sa mundo. Nung naging Kristiyano ka na, iba na yung taste mo. Sabi, di ba? Ni kumpare. Pare, meron tayong session, Thursday eh. May session tayo doon. Tawag doon, anong session? Yung ganoon. Okay? Tapos, video okay din. Okay? Pero dahil Kristiyano ka na, pas na ako dyan muna. Kasi, may church kinabukasan. I have to sleep early and prepare myself for the worship and worship the Lord. Amen? Okay? Those are the small things. May mga bagay din sa buhay natin, no, na hindi tayo, na kailangan mo magsinungaling. Okay? Natatawa yung iba. Pero sabihin mo yung totoo. Kailangan natin manindigan. Kailangan natin tayuan. Dahil tayo ay binago na ng Panginoong Hesukristo. At patuloy tayong binabago. There's no perfect. Even us, all of us, nandun tayo sa process. Amen? So may ebidensya po. At yung ebidensya na yon, sa buhay natin, dahil nakakilala sa Panginoon, i-share natin si Jesus. Amen? His love will reflect. Mararamdaman yun eh. Hindi pwedeng hindi mo mararamdaman yung kapatid na may nagbago sa'yo. Mas gumapo ka. Okay? Mas gumanda ka. Yung ugali mo, medyo mas gumanda na ngayon, di ba? Okay? Hindi ka na masyado makagalitin. May ebidensya nga. Dahil yun sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na hinahayaan natin na siya ang maghari sa buhay natin. Amen? Pangapat po, lifelong journey of transformation. Ibig sabihin, sa ating buhay mga kapatid, hindi one time. It's a process. Habang nandito pa tayo sa lupa, tayo po ay patuloy na binabago at binabago ng ating Panginoon. Amen? Is it the good news? Yes, it is a good news. Kasi ang Diyos na meron tayo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi natigil doon sa pagliligtas sa atin. Kaya nga ang isang Kristiyano, pag lumapit sa Panginoon, siya ay binabago. Nagiging beautiful, 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 beautiful siya. Nakawangis ni Kristo. Amen? Amen? Ganun po. Dapat, yun po talaga yun. Yun yung design sa atin eh. To be in the likeness of His Son, Jesus Christ. In character, in His ways, the way He talked. Dati, pasigaw ka lagi. Di ba? Masyado kang, ngayon hindi na. Kasi binabago tayo ng Panginoon. Yes, we fail. Yes, we sin. But we come back to the Lord. Amen? So mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin no, na sa pagiging Kristiyano, magpatuloy po tayo. Huwag natin, kung may problema ka, if you have a problem right now, don't stay on that. Give it to the Lord. And continue. If you are struggling, Lord, gusto ko na magbago. Tanggalin mo tong bisyo ko, Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. And the Lord will empower you and one day, makikita mo na lang tinanggalan sa'yo ng Panginoon. Kasi sinuko mo sa Kanya eh. At iniwan mo sa Kanya. Lord, ikaw nang bahala. Kasi wala akong kayanan eh. It's only the power of the Lord Jesus Christ in our lives. Amen? It is the power of the Holy Spirit which is in us. Amen? So yun po, sa buhay natin, magpatuloy tayo mga kapatid. Huwag tayong tumigil sa ating pananampalataya.
Because this life is very short. Just remember, our home is there, which is eternal. Amen? And siyempre, gusto rin natin, makasama rin yung mahal natin sa buhay. Amen? Sino po ayaw makasama ang kanyang mahal sa buhay sa langit? Wala, di ba? Sino ang ayaw na makasama natin yung ating mga kaibigan? Wala, di ba? Gusto rin natin, di ba? Eh, yung mga mababait mong boss, siyempre gusto rin natin, di ba? That's why we pray for them. Kasi sobrang babait nila eh. Amen? Yes. Pero just remember mga kapatid, most of the time God is teaching us why they are there in our lives. Amen? God is training us. Changing our heart. Dati, alam mo yun, palaban ka eh. Ngayon, hindi na. Kasi binabago ka ng Panginoon. Amen? Binabago ka ng Banal na Espiritu. Dati palaban ka, paslasagot ka, hindi na. Okay, boss. Yes, okay. The change is there. Slowly. For His glory. Amen. This is na po, last na po to. Okay, election. Parang maliit yata. Okay. Okay, sa'yo po dito, election, justification, sanctification. Okay, gusto ko lang i-share sa inyo to. Walang ibang pumipili sa atin kundi ang Panginoon. Amen? Ang Diyos ang nagpili. Even kay Pablo, siya ang pumili. Amen? Siya ang nag-justified. Jesus Christ justified us. Amen? From sinner to righteousness. Amen? Yung sanctification po, ito po yung lifelong changes na ginagawa ng Banal na Espiritu. Election from God the Father. Justification is the Son. Okay? Yung ginawa niya dun sa cross. Okay? 2,000 years ago, that He paid the price na hindi natin kayang bayaran. Amen? And then sanctification, yung Banal na Espiritu na nasa atin. Na habang po tayo ay lumalakad sa mundong ito, kasama natin ang Banal na Espiritu. And let's continue to desire, mga kapatid. Ayan po, maliwanag sa salita ng Panginoon, no? God is holy and He wants us to be holy. So if now we are living in not that holy, check. Come back to God and isuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Lord, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Ito pa po, Panginoon. Minsan kailangan ino-audit din natin sarili natin eh. Alam niyo, audit, chine-check. We need to examine ourselves. Why? Baka pakiramdam na natin ano tayo na yung boss. Isa lang ang boss natin ang Panginoon. At sa Kanya lang tayo umaasa. Taas ang kamay ng umaasa sa Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay umaasa sa Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na sa atin. We cannot do good things, but He can do changes in our lives that we can do good work. Sa Kanya nang galing, para tayong mabago. Amen? So yun po mga kapatid. Conclusion na po. Okay, I still have 7 minutes. Conclusion. So all of us who had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Sabi po yan sa 2 Corinthians 3:8. Tandaan po natin, ang Diyos ang nag-start, siya rin ang magtatapos sa buhay natin. Tayo ay patuloy na binabago. Magpabago tayo. Huwag tayong matigas ang ulo. Tandaan po natin, no, ang mga anak ng Diyos, even yung tayo, no, tayo, sa mga magulang natin, pagka matigas ang ulo natin, one day, papaluin nila tayo. Amen? May correction. Pero kung lagi mong ginagawa, pero hindi ka pinapalo, magtanong ka na. Bakit? Baka hindi ka anak. Diba? Yung tatay ko, bakit daw pinapalo? Okay? Kapapanood mo yan ng tanggol eh. Okay? Okay? Nakatawa sila, oh. So yun po, no? Kapag hindi ka pinapalo pero gumagawa ka ng kung ano-ano, magtanong ka na, baka hindi ka anak. Dalawa lang po ang anak, no? Isa, anak ng Diablo, at isa ang anak ng Diyos. Mamili ka. Pag hindi ka anak ng Diyos, isa lang ibig sabihin, anak ka ng Diablo. Sabi ng salita ng Panginoon yan, hindi ako. Sinashare ko lang po sa inyo.
Totoo po yun, mga kapatid. Natatawa tayo, no? Pero yun katotohanan. Mga kapatid, mabuti ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Amen? Pero holy siya, banal siya. And He is righteous and just. Hindi tayo makakarating sa Kanya, kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo. Ang buhay natin ngayon, no? Magpatuloy tayo sa pananampalataya na meron tayo. Ano naman mangyari, mga kapatid? Yakapin natin ang Panginoon. Kung nahihirapan ka sa buhay mo ngayon, may mga suliranin ka, bigay mo sa Panginoon, Lord, hindi ko makita, Panginoon, yung future, pero nagtitiwala ako na may gagawin ka. Magtitiwala ako, Panginoon, natutulungan mo ako na pagtagumpayan to. Kasi malakas ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Kung meron ka ngayong karamdaman, kaya Kanyang pagalingin. Amen? Hallelujah. Tiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi last Monday, nagkaroon ako ng ang tawag doon? Nilagnat ako eh. Ako di ba? Ngayong Friday. Nilagnat ako. Sabi ko, pinahinga ko muna. Kasi may prayer meeting, pinahinga ko muna. Lord, hindi ka talaga ng kalakasan sa Panginoon. Amen? Sinasabi ko sa inyo ito, mga kapatid, walang imposible sa Lord. Ang Lord, nais niya tayong gamitin for His glory. Amen? Nais siyang gamitin ang buhay natin. Magpagamit tayo, mga kapatid. Kung merong mga bagay sa buhay natin, hindi pa natin sinusuko sa Panginoon, isuko natin sa Kanya. That's the transformation the Lord wants us. And He will do the transformation. Kailangan lang natin isurrender ang buhay natin sa Kanya. Kagaya ni Pablo, he surrendered his life to the Lord. And immediately, hindi siya nag-wait. Kasi tayo, mahilig tayo sa teka na lang di ba? Who is like later. All of us, di ba? Mag-serve ka sa ministry. Saka na lang, pastor. Saka na lang, bro. Saka na lang, sis. Hindi pa ako handa. You will never be ready. You need to understand. You have to surrender to the Lord to be ready. Amen? In Ephesians chapter 4, verse 22 says, put off your old self, which belongs to your former manner of life, and it is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. So, meron po tayong dapat tanggalin at suotin. Suotin natin yung righteousness ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Yung kapangyarihan niya ang siyang mangyari at mapangyari sa buhay nating mga kapatid. Amen? We cannot do good things, but He can do great things in our lives, that we can be a channel of blessing to others. Tayo pong lahat ay tumayo. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, wala kaming kakayanan, Panginoon, baguhin ang aming sarili. Salamat, Panginoong Hesus, dahil Ikaw ay namatay. Pinagbayaran mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo, na kami po, Panginoon, ay malayang makalapit sa iyo. Salamat sa habag mo, Panginoon. Banal na Espiritu, patuloy na pangunahan mo kami sa aming buhay. Sa mga panahon, Panginoon, na kami nagkukulang, patawarin mo kami, O Diyos. Sa mga panahon, Panginoon, kami nanghihina espiritual, palakasin mo kami, Panginoon. Sa mga panahon, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nahihirapan, Ikaw ang kalakasan namin. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos, ang aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makalakad na may kabanalan sa iyong kapangyarihan, banal na Espiritu. At Lord, continue to grace us, Lord, with your protection. Continue to grace us with your wisdom. Lord, patuloy na mahalin namin ang iyong mga salita, Panginoon, higit sa lahat. Patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa iyo. Gawin mo pong ilaw ang aming buhay na magawa namin, O Diyos, ang nais mo sa aming buhay na ibahagi ka namin, Panginoong Hesus, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at sa ibang tao, O Diyos, na makita Ikaw ang magliwanag sa buhay namin as we continue to desire and embrace to walk with you, Lord God. And with your power and with your presence, Holy Spirit, fill us. Throughout the week, Lord, continue to change us from glory to glory. And Lord, bless each and every one of us, Lord God. Hallelujah, Lord.
We give you all the highest praises and thanksgiving in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. God bless you mga kapatid.